mas lalong nanganganib si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, kakapost pa lamang po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, na di umano, nakakatanggap po siya ng mga impormasyon, merong mga pangalan, merong mga litrato na mula mismo, mga kababayan, kuha sa loob ng Palasyo Malacanang. At ang mga nagpapadala di umano sa kanya nitong mga litratong ito, mga kababayan, na maaaring sisira lalo, ayan, ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung sino? Mga kapulisan at mga kasundaluhan na mismong nasa loob ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Ito na, Senator Amy Marcos, ituloy-tuloy mo na. Total nabasa ka na. Magsabon ka na rin at magbanlaw, Madam Senator Amy Marcos, para tuluyan na po kayong umuwi ng iyong kapatid sa inyong tahanan. Ayan. Sa ngayon sa kanila, sa Paway. Ayan. Di ba, mga kababayan, sa Paway sa kanila, at alagaan na lang ang inyong Mami Imelda. O ito yung mismong sinabi po, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo. Kita nyo, ha? Hindi sinabi nagtatrabaho sa Kamara. Hindi sinabi nagtatrabaho sa Senado. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo. Mabigat ito, mga kababayan. So, sa madaling salita, habang nagsisesyon, sabi nga ni Marlica, nagsisesyon sa Palasyo Malacanang, may kumukuha ng mga litrato. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad. Daupang palad, mga kababayan. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Kita nyo na? Merong ipinadala. Hindi naman siguro ito pagkain, mga kababayan. Dahil hindi naman grab driver ang mga sundalo at kapulisan. Di ba? Siyempre, walang iba na mga ipinadala kay Senator Amy, mga kababayan, kundi isa pang mga patunay na maaaring itong si Bongbong Marcos hanggang sa ngayon patuloy na humihigop ng pulburon. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking pinoprotektahan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Ganito, pinoprotektahan po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, etong mga nagpapadala sa kanya, dapat lang. Kasi kapag isinama niya po ito sa mga pasabog, kung sino-sino man itong mga tao nito, pinangalanan niya, itong mga sundalo at mga kapulisan, pwede pong mamiligro buhay nitong mga ito, mga kababayan. Kaya pinoprotektahan ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, para tuloy-tuloy po na makapagbibigay sa kanya ng mga litrato, ng mga video, at kung sino-sino ang mga kajaming. Mali natin, baka nagkakajapingan nga diyan sa Palasyo Malacanang. O ito yung mismong sinabi niya. Mensahe para sa matatapang. Talagang kita niyo, mga kababayan, talagang kahit dikit na nila, mga close-in bodyguard na nila, nagsasalita na ho. At hindi naman literal na nagsasalita, kundi nagsasalita dito kay Senator Amy sa pamamagitan ng mga pagpapadala ng mga larawan. Ano man yung mga larawan na yan, soon, malalaman din natin yan. Ito, sa lahat
po ng nagpapadala ng impormasyon. Kita niyo na. Larawan at iba pa tungkol sa usapin na aking hinarap. Ayan. Tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Kita nyo na. Drone na kinalululungan ngayon ni President Bongbong Marcos na hinarap ni Senator Amy Marcos. So, impormasyon pala ito, mga kababayan, tungkol po sa usaping drone. Ayan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, maaaring mga ipinadala kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, yung habang nagsisinghutan sa Palasyo Malacanang. Ayan nakuhanan. Maaaring merong bit-bit na mga suot-suot dyan sa mga botones nila na mga video, siyempre, tapos i-screenshot lang, ipapadala kay Amy. Baka may video na rin hawak ngayon si Senator Amy. At kalaunan, maaari niya po itong ilabas, mga kababayan, kung sakasakali na tuluyan siyang pakasuhan. Siyempre, halimbawa, ay pagpalagay kong ako si Amy Marcos, nagbunyag ako ng gano'n, na gano'n nga ang ginagawa ng presidente, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At siyempre, hahanapan ka ng ebidensya. O di kaya, maaari kang kasuhan. Yun ang ilalabas niya. Yung mga ipinadala sa kanya ng mga kapulisan at kasundaluhan na maaaring nakuhanan nga itong pat session na nangyayari sa loob ng Malacanang. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan. Ayan, okay? At tatanungin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Ayan. Sa mga nakadikit dyan o nasa loob mismo ng Palasyo Malacanang, magbahagi na po kayo, mga madam at sir, ng inyong nalalaman. Hindi po pagbabahagi ninyo, ibig sabihin sinisiraan na ninyo ang kasalukuyang presidente. Hindi po ganun yon. Lalo ho tayong masisira. Kapag magpapatuloy po, mga kababayan, na pinamumunuan tayo ng isang Pangulo na meron pong masasabi ho nating sira po yung kanyang kalusugan, yung kanyang pag-iisip ho, mga kababayan, dahil sa ipinagbabawal ho na gamot. Tulong po yun, ang tawag doon, mga kababayan, tulong, hindi po pagtatraidor, tumutulong lamang po kayo. Kanino? Unang-una, sa bayan. Sunod, sa taong bayan. Kung hindi man po kayo pinangalanan o hindi man po kayo papangalanan ni Senator Amy Marcos, dahil nilinaw niya naman na hindi niya kayo papangalanan, may tuturing po na kayo ay bayani. Ayan, dahil po sa inyong katapangan na magkuha ng mga larawan, magkuha ng mga video, at hindi biro yun, mga kababayan, hindi biro yun, yung maglalakas loob, itong mga nasa loob ng Palasyo Malacanang na mag-video habang mayroong ginagawang inuman man siguro o kung mas higit pa sa inuman at ipapadala kay Senator Amy Marcos, hindi biro yun. Pag nalaman ka, siguradong tigok ka. Pero meron pong talagang matatapang at nagmamahal sa bayan, which is ito ho yung mga nagpapadala kay Senator Amy Marcos ng mga larawan, pangalan, impormasyon, mga video pati. O sila yan, maituturing natin silang mga bayani, mga kababayan. Sana mga madam at sir, wag po kayo matakot. Tuloy ho. Ibigay nyo lang po kay Senator Amy Marcos at siya na ang bahala. Ang magpasabog niyan. Nang sa ganon, mabit-bit niya na. Pauwi ng paway. Ang kanyang ading.
mabitbit niya na at magpagamot na rin, di ba? Para hindi masirang na tuluyan ang kanyang kalusugan, buo ang kanilang pamilya. Ano ba lang naman yung kapirasong away na ito hindi man ito matuturing na away? Kung meron pa natitirang katinuan, yan, si Bongbong Marcos. Halimbawa ako si Bongbong Marcos, hindi ko ituturing ito na inaaway ako ng ate ko. Kundi ituturing ko ito na pagmamahal sa akin kasi nagmamalasakit siya, ayaw niya na ako gumamit ng kalusugan ko. At maliban dyan, isa pa sa mga pinalagan ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, walang iba, yaong sinabi niya sa INC Rally na maging ang kanyang mga anak ay inaalok di umano nitong si Sandro Marcos at ni Lisa Marcos na suminghot na rin ng pulburon. Kaya pala, yung isang anak ba yun ni Senator Amy na nakikita ho natin yung video, meron pong video na kumakalat sa Facebook na ngumingiwi na rin yung yung panga, maaaring yun yung isa sa mga napag-alukan nitong mag-inang Sandro Marcos, mga kababayan. Maaaring isa yun. Kaya isa yan sa mga pinalaga ni Amy Marcos na huwag lalong malulong yung kanyang anak. Hindi na ho kasi maganda ang nangyayari Kasi parang parang salot na ito sa pamilya. Itong droga na umiikot ngayon sa pamilya Marcos. Salot ito kung maituturing, mga kababayan. Meron na nga islang pinsa na salot, si Tambalos. Tambalos, salot na nga yun. Lalong masisira ang mga Marcos nito. Lalo na alam natin na mga Marcos mga politician yan. Baka hindi na ho sila pagkatiwalaan maging ng kanilang mga kababayan sa Ilocos Norte kapag sila ay tumakbo sa halalan. Dahil sa kasiraan na nangyayari tungkol dito sana meron pang maglantad, mga kababayan, na mga men in uniform na matatapang, mga madam at sir, maituturing po kayo ng mga bayani.